future super grandmaster ng ating bansa, FIDE Master Giancarlo Arca ang pride ng Davao. Nakaharap sila super grandmasters Liang, a wonder ng USA, at ang world champion na si Gukesh. Dito sa nakaraang Title Tuesday lang. Naku, matindihan ito. Pag-aralan natin mga kamatsas. Unahin natin, ang kalaban niya ay si a wonder Liang. Nag-Knight F3 ang ating kababayan. Nag-B6, C4, English opening, Bishop B7, D4, E6, G3, at nag-G6. Gumastos pa ng isang tempo itong si Liang. Usually po kasi, pagka ganitong naka-E6 na, dinidevelop na lang ang bishop later on sa E7, o kaya dumediretso ng bishop B4 check. Pero dito, gumastos pa ng isang tempo para i-develop at ipormang double fianchetto. Medyo may partida isang tempo itong si Liang. Castling o proper developments lang si Gian at nag-Knight E7, Knight C3, Castling, nag-D5. Ayan. Ang purpose po ng D5 na ito ay para makapanikip sa galawan at developments ng black at mapigilan din ang pagpapaluwag sa pamamagitan ng D5 later on tapos Knight D7. Kaya itong D5 maraming purpose. Para mang-ipit ng development at the same time ma-block yung diagonal control. At nag-Knight A6. Okay, dahil nakitang nabutasan yung C5, dyan dadaan. Dyan ipoporma ng development. Nag-E4, ayan, para pagtibayin ng D5 at nag-E5. Ayan, sinarado na. Nag-decide na si Liang na isarado na ang sentro at kapag ganyan po ang nakapormang pawn structure, ang buhay ng black dyan, yung nag-F5. Pero tingnan natin kung makaka-F5 ng safe. Nag-A3. Ang purpose naman ng A3 ng ating kababayan ay mag-B4 para limitahan ang pangit na placement ng knight sa A6. Worst yan eh. So, di rin maka-Knight C5 kasi kasalubungin ng B4, babalik lang din. So, itong A3 ay paghahanda, pagminti na sa pangit na development ng knight na nasa gilid. Nag-D6. Ayan. At sa usapan pong novelty, mga kamatya, sa mga nagtatanong po, A3 ang novelty ha. Kasi old line ay Rook B1 na itinira ni Tan Zhongyi. Ayan. Ang isa sa mga malupites na woman player ng China. Rook B1 pala ang ginawa. Pero kay Gian, A3 at sang-ayon naman ng evaluation bar. Nagagandahan naman. Nag-D6. Okay. Develop. B4. Talagang para ma-maintain na talaga yung awkward na knight sa A6. Nag-H6 muna. Ayan. Pagka ganito pong nag-H6, ang next plan niyan ay mag-F5 na. Para makapag-create ng atake sa king side. Kasi kung mag-F5 ng mabilis, may lundag ng knight sa G5. At mabubutasan doon sa E6. Okay, kaya bilang pag-iingat, nag-H6 muna yan. At nag-Knight E1 si Gian. Ayan, binigyan ng bad move ng computer. Pero ang basa ko dito ay ililipat yung knight sa D3, tapos bishop D2, mga ganon, or bishop B2, tapos F4 para makapagpaluwag at makapag-create na rin ng atake sa king side. Pero ang accurate play, base sa computer, ay Rook E1. At kung mag-F5 man ng black dito, kakapturein lang, at pag kinapture ng pawn, ay magda-Knight H4. Yan pala ang mainam dito. At may weak light square sa king side. Yung queen po pwedeng pumunta, papasok. Yan ang basa dito, mga kamatsas. Pero balik tayo sa Knight E1 na ginawa ni Gian at nag-F5 na. Pero yan palang F5 na yan, hilaw pa rin sa pagkakataong ito. Dapat pala Knight B8. Iporma muna yung knight, ilagay sa D7 sa mas maayos na development. Okay, pero para sa akin, itong F5 parang okay naman. Knight D3, King H8, another bad move by Liang. King H8, siguro po, ang ia-apply niya yung idea ni Judith Polgar. Ayan, natatandaan ko yung idea ni Judith Polgar na Knight G8 tapos ilalagay yung knight sa F6. Ayan, kung di po ako nagkakamali, yan ang isa sa diskarte ni Judith Polgar noong araw na ginagamit niya palagi ang King's Indian defense. Knight G8 then Knight F6. Okay, pero accurate move dito, Knight B8 pa rin. Talagang pinapaayos ng computer
ang pangit na development, worst piece, at ilagay sa D7, then knight F6. Yun. Yan ang mga basa dyan, mga kamadyas. Pero balik tayo sa King H8, Bishop B2. Ayan. Okay, may check. Ibig sabihin, approve sa computer. At nag-F4. Ayun. Okay. Sinarado na dito ni Liang para talagang makasiguro siya na wala nang chance na magkaroon pa ng power and diagonal. At the same time, ay mapigilan din yung F4 ng puti na paparating na makapagpapaganda sa king side. Imagine niyo makapag F4, 'di ba? Ganda niya, no? Sasabog, mabubuhay pa yung bishop, mape-pressure ang black sa E5, maraming gamit. Kaya sinarado na. At dito kinapture lang. Capture and the bishop F3. Yan, okay? Nilagyan ng W symbol ng computer. Pero itong bishop F3 ay pamigil din sa potential na baka makatulak, makatiming ng ganyan. So may mga ganyan-ganyan din tema eh. Bishop F3. At the same time, yung king pwedeng mag-king H1 and rook G1, diyan ibubuhos ang puwersa later on. Okay? Pero kung accurate pag-uusapan, rook E1 pa rin ang gusto ng computer para ipupush E5. Imagine niyo no? Kasi yung knight masyadong late. Masyadong late para ma-access yung D7 at mapigilan ang E5. Paano ang E5? Tingin ko unstoppable eh. So, sa continuation ay King H7, tapos Rook B1 muna. So, anytime naman, mag-E5 na yan. Pag naka-E5 yan, very strong yan mga kamatyas. Oo nga. Tingnan nyo evaluation bar ng puti. Napakainam. So, ito yung mga tumbukan pala. Rook E1, E5. Balik tayo mga kamatyas, no? Sa ginawa ng ating kababayan, Bishop F3 at nag-G6, nag-G5. Ayan. Purpose kasi is yung knight ilalagay sa G6. Tapos, makontrol yung E5. Yan ang nakikita ko dyan. Kasi ang G5 naman, imposible namang mag-G4 yan para sa agarang marcha na maka-atake dahil ang lakas ng diagonal bishop. So, yun lang talaga yan. Knight G6 then knight E5. Pero accurate play ay knight B8. Grabe, Jesus yan. Kahapon pa. Nakaraang buwan pa, pinababalik yung knight pero ayaw bumalik. Balik tayo sa G5 at nag-queen D2. Ayun. Bakit kaya nag-queen D2? Anong purpose? Angat lang, develop lang. Baka itong isang tore ilalagay dyan. Then E5, mga ganon. Accurate move dito ay E5 na pala. Hindi na pala kailangan ng ganon. Unahan na pala. Pag kinapture yan, Rook E1. Sige, Knight G6, depensa, and Bishop H5. Okay. May pang-eliminate ng Knight tapos mababawi din yung pawn E5. Okay. Kung ito naman ang ipandepensa, may Knight takes E5. Ay, oo nga pala. Di nga pala pwede makipagsabay-sabayan. Kasi may simple Knight A4, huli, winless. Ayun. Okay. So, balik tayo mga kamatyas. Ang sarap i-diagnose ng bawat detalye ng position. So, E5 pala kagad. Natututo rin talaga ako sa mga ganitong diskarte ng malakas na computer. So, E5 na. Pero, balik tayo sa ginawa ni Gian. Queen D2, Knight G6, at nag-Knight E2. Ayan, para maipangsabay sa strong diagonal, ma-exchange. Pero, accurate play pa rin ay Knight B5. Sa kabila pala pupunta. Mas aktibo nga naman, Pero, halos wala namang pinag-iba. Knight E2, Queen E7, okay, relax lang, develop, extra support, Knight D4, ayun. Yan ang mabigat dyan kasi may mga lundag-lundag na posibilidad na po pwedeng gawin eh. Bishop C8, inagapan ni Liang pero bad move. Dapat daw po ang tira ay Knight H4. Yan ang ipang-prevent sa paparating na lundag ng Knight sa F5. Meron pang pressure sa Bishop. Tapos, continuation, Bishop H5, Queen takes E4, so may threatening matchas, and F3, check, and capture, and Rook A, E1. Ayan, etc. Pero, evaluation bar-wise, lamang ang puti, kitang-kita mga kamatyas. Okay? Balik tayo sa ginawa na Knight G6, Knight E2, Queen E7, Knight D4, Bishop C8, Bishop H5, threat sa Knight, nag-Knight H4. Diyan pumasok sa kabila para, okay, pressure sa G2, sa H3, mga butas-butas na po pwedeng magawa. Nag-F3, okay, para masecure na yung pawn sa E4 ay depensado na.
At nag-bishop D7, angat lang muna. Cover lang muna sa isa pang mahinang square. Pero binigyan ng dubious move. Dapat daw ang tira C5. Aba, paalisin ang knight. Pag nag-end pa sun capture, King H7. Yun lang. Mahirap pong magawa yan sa actual. C5 lang pinapatira. Grabe naman pala, ano? Pero at this point, kitang-kita po evaluation bar. Pabor na sa ating kababayan. Bishop D7, Rook AE1, ayan na, mukhang nagbabalak na po, push na. At nag-Bishop F6, aba, lalo pang in-invite ang malakas na tirang E5. Excellent move by Giancarlo Arca. O, kinapture, capture. Kita the power of diagonal tuhog. Queen G7. Again, hindi pwedeng makipagsabayan mga kamatsas kasi po ay ang daming pwedeng itira. Tusok na tusok ang reyna, queenless, maliwanag yan. Kaya napilitang umilag Queen G7 si Liang at nag-knight takes, and then knight E6. Tingnan nyo po. Grabe, hanggang dulo yung knight sa gilid, no, na walang saysay, talagang baldadong baldado. At nag-king H7, umilag, and nag-C5. Ayan, pamitpet, takes, and check muna. Ay, oo, bumigay na rin pala to, kadikit nga pala. Takes, and bishop G4. Okay, bishop G4, hindi pwedeng capturein yung pawn, may check, double. Obligado, mag-react muna, Queen G7, at nag-Queen E2, threat muna dun sa knight. Queen D4, checking H1, and nag-C4. Okay, pang-cover sa threat. At dito, Chumek, King G7, ay, bagsak. Wala na, awarding na. Queen D2, baka hindi makita, may matchas. Chumek muna, cover, capture, and check muna. King G7, check muna, nag-Rook G1. Okay, para walang Queen G2 matchas. Nag-C3, at huling bitaw ng ating kababayang future Grandmaster, nag-Bishop E6, Queen F7, threatening matchas, nag-resign po. Sumuko na dito ang Super Grandmaster na si Wonder Liang. Sikat po yan ng USA. Kung di ako nagkakamali, junior age pa rin yan O, diba? Medyo dihado lang tayo sa title, sa experience, sa rating. Pero sa talent at sa talent lang mga kamatsas, sasabay ang Pinoy. At itong susunod nating pag-aaralan mga kamatsas, ni-review pa mismo ni Magnus nung nagla-live siya ng Title Tuesday, na-review pa niya yung game ni Arca at ni Gukesh, World Champion. Mabilis nga lang pinasadahan. Tinignan lang niya. I-insert ko po yung video na yon sa end part po ng after nating ma-analyze ang laban nila Gian versus World Champion Gukesh. Pag-aralan natin. White uli dito si Gian, black si World Champion, nag-Knight F3, D5, C4 English opening, in-advance yung pawn, at nag-G3, F6, apa! Okay, kakaiba, Mag-E5, Bishop G2, E5, D3, at nag-C5. Ito po ay reverse King's Indian semis variation. Bakit reverse? Ito kasing sa puti, sa ano yan sa ginagawa ng, itong sa black pala, ginagawa ng puti yan, kaya na-reverse. No? Sa pwestuhan ng puti yan kaso baliktad na King's Indian semis. Nag-E3, Knight C6. Okay, para kakaiba. Usually ito yung kabila yan, medyo parang nilalaro-laro ni World Champion ang kanyang opening, kakaiba setup, kinapture. So ito pong E3 naman ay pampaluwag, no? Para maluwag ang galawan mamaya ng developments ng puti. Ayan, nag-Rook E1, pressure. Bishop E7. Ayun, sa usapan pong novelty na naman. May novelty naganap. Rook E1 ang novelty. Ayan, sa mga nagtatanong po. Knight H4, ang old line at tinira ni Roman Djindjichashvili. Ayan, nakakabulol. Noong 1978 pa. Ang tira ay Knight H4. 1978 pa. Ang tanda na ng position na to. Bihira gamitin sa black to Reverse King's Indian semis, O Rook E1. O balik tayo. So 2025 by our kababayan.
Rook E1, A3, magbi-B4 at nag-A5, pinigilan. Knight BD2, castling, Queen C2 at Knight A6. Ayan, para ilalagay yung Knight sa C5. So yan talaga ang ideal pwestuhan, no? Rook B1 para pang-abang lang din. Kung mag-Knight C5, bibitaw ng B4 si Gian. Nag-Bishop E6 at nag-H4. Okay, itong H4 ay mukhang mag-H5 mamaya. Okay, space lang din. Queen D7 at nag-King H2. Ayan, sa kagustuhan ni Gian na pigilan yung paparating na Bishop H3. Yun nga lang, ano ba ang dapat gawin? Ayun, Knight H2. Okay, Knight H2. Knight H2. Kasi kung magbi-Bishop H3, magbi-Bishop H1 lang naman. So, ibig sabihin, parang hindi pa siya time para pigilan. Okay. Kumbaga, wag nang pigilan kasi makakailag naman. Yung Torre kasi, from F1, nalipat na sa E1. So, hindi obligadong ma-exchange ang Bishop na yan. Ayun. Pero, King H2, balik tayo. Nag-Rook FC8. Okay. Mukhang be-break si World Champion sa Queen side, no? Tinap-timing lang. Lalo na, nandyan ang Queen ni Gian. Pero, accurate play, H6 lang pala. Siguro, gusto mag-F5 dito later on. Yan, medyo malalim yung H6, pero yun ang gusto ng computer. Pero balik tayo. Rook FC8 ni Gukesh at nag-Knight E4. Okay. Rook B8, sabi ko na nagpaplanong babasag, magbi-B5 At dito, nag-Queen E2. Okay, lipat lang sa kabila. B5. B5, basag na, pero gusto ng computer, H6 pa rin. Talagang may waga yung H6 na yun May waga, no? Pinapa H6 talaga. H6 talaga, Pag ganun kasi parang alanganin yung E5, pinipilit talaga. Gusto mag-F5 pagka ganun kasi para walang lundag ng knight, balik tayo sa B5, basag. Kinapture lang, capture, and nag-H5. Ayun. Ang purpose naman ng H5 dito ay gusto mag-Knight H4 ni Gian. Yan, para maka-atake at kumbaga maaari, maidiretso pa nga ng puti sa H6 para kahit papaano humina ang shield ng Black King. Pero accurate play ay Knight FD2. Ayun, ililipat yan sa C4 pag mga ganyang planuhan. Okay? Balik tayo sa ginawang H5 at nag-Bishop G4. Aba, hinamon pa talaga ni Gukesh na parang overextended ang pawn mo. Parang ganun. Pero accurate play po ay H6 pa rin. Wala. Hindi lang kahapon, hindi lang nakaraang buwan. Nung isang taon pa pinapatira yung H6. Ganun katagal bago magawa ni World Champ yung H6. Matindi Bishop G4, push H6, syempre. G6. Ang daming dubious moves ni ni World Champ Ayun, dapat daw dito is Knight D8. Kanina pa siya pinapaulanan ng mga ganyang simbolo, dubious yan Dubious sa kumbaga risky po, no? Knight D2 bumalik si Gian and nabad mo ban. Dapat daw ang tira ay Bishop D2. Ayan, develop lang dire-diretso. Wala nang dapat ipangamba sa F5 anytime may butas sa G5. Okay? Knight D2, Knight C5, B4, takes, Knight A4, ayun, butas sa C3, Knight E4, Knight C3, ayun, pumasok Knight C3, capture, at dito nag-D4. Okay, basag. Pero kitang-kita po sa evaluation bar, alanganin na ang kababayan natin. Alanganin na si Gian, Medyo... pero idea ng D4 threat yung Torre. Sige, tingnan natin. Knight takes D4. Depensado. Di naman nakapin Check muna silip. Kaso may Bishop E6 harang tempo. Queen A4. Knight takes, Bishop takes. Tapos nag-E4. Okay, E4. Capture. Yung pala purpose noon. Grabe kalalim namang binitawan dito ni Gukesh Sacrifice, tapos check doon. Good move pa. Capture. Ayun! Kala ko by weak light squares lang ang gusto mangyari. Oo nga pala. So yung E4 pala. Ayun pala, may tempo beaten. Tapos may check na nga pala. May queenless. Lakas pala nung threat na yon.
Check ko. Aray. Aray. Naku, ang sakit. Yun nga lang. O yan, Queen A2, double pa. And nakipagsabayan ng ating kababayan. Ang Pinoy po ay likas na matatag at malakas ang loob. O, ayan. So, check. Laban pa, laban. Hoping for miracles. C2. Bishop E3 at nag-C1. Capture. Pag kinapture yan, subukan mo lang. Matchas ka pa. O, nakita ni Gukes. Queen takes F2 muna. King H1 at Chumek. Dito po, sumuko na ang ating kababayan dahil kukunin yung bishop sa pamamagitan ng naku, pagka gumanon pa pala, check pa pala kahit di nakunin, no? Pagka gumanon, baka ma-check dito, baka ma-matchas na rin. Okay, ganun pa man, ang ganda. Nakaabot ang ating kababayan. Nakaharap ang world champion. At ngayon, panoorin nyo mga kamatsas kung paano inanalyze ni Magnus itong laro nila Gian and Gukes. Tingnan nyo. Sa mga inanalyze, naintindihan na niya yon. Parang makina utak At naramdaman niya, no, parang sabi niya, playing like classical games, talagang nanggaling pa nga sa 1970s yung laro kay Zinji Chasbili pa. Ayan, parang may idea talaga siya, no, na nare-recall niya Baka nakita na niya yung position na yan or nabasa niya yung game na yan, nag-ano sa kanya, nag-flashback, very classic daw. Talaga namang galing yung laban na yan sa classical. Bira kasing gamitin ang reverse King's Indian Semis. Noong araw pa nagamit pala yan. At congrats pa rin kay Gian dahil Super GM, Liang, tinalo niya. Tapos, kamuntik pa si Gukes kung napaganda ng latag, At nako, sana suportahan ng gobyerno or ng kung sino man itong si Gian. Ayan, ako lang po ay umaasa sa ating partner, sponsor natin, na si National Master David Almirol Jr. At syempre, ilalambing din natin uli na sana ay matulungan yung kagaya ni Gian. Kung paanong natulungan si Grandmaster Daniel Quezon, maging bahagi din ng kamatsas sa progreso ng batang ito, ang pride ng Mindanao dahil pag nagkataon po, kauna-unahang Grandmaster ng Mindanao itong si Gian Wala pang nagiging Grandmaster sa Mindanao mga kamatsas. Sa Visayas meron na GM Richard Bitoon, GM Barcinilla, marami na pong naging Grandmaster sa Visayas. Pero sa Mindanao wala pa. Isa po siya sa nakikita kong very promising na magiging Grandmaster ng Mindanao. Isa pa si candidate Grandmaster Oliver Di Makiling, ang aking kaibigan, na isang GM norm na lang. Naabot na niya yung 2 GM norms, yung rating okay na rin, 2,500, nalampasan na niya yun 1 GM norm na lang yon. Ayan, sana D-Max makuha mo na rin. At ayan, sino man sa inyo, basta importante madagdagan ng Grandmaster ng bansa natin. Masaya tayong lahat. Panalo tayong mga Pinoy chess community, mga kamatsas. Ayan, ano man po ang inyong masasabi dito sa ating video, lapag nyo lang sa comment section below. At lambing lang po sa mga lalabas na ads, kahit isa lang, paran nyo lang hanggang dulo. Malaking tulong na yan sa ating YouTube channel. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.